Alright, so magandang gabi sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay ng ating programang Media Patrol. Nandito naman po tayo at magkakasama-sama sa loob ng isang oras. Para sa opinyon, talakayan, hinaing ng bayan, tumawag lamang sa 0956-512-2086. Siyempre, dito lamang po yan sa impilan ng Paranaque Net Radio Worldwide. Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, Gaspar Latam, na nagsasabing sa umaga, sa tanghali, maging sa gabi, tayo magkakasama-sama dito po sa ating programang Media Patrol. Ngayon po ay April 28 at Martes. Dito sa Metro Manila, mainit ang panahon, malinsangan, at ang traffic po ay tuloy-tuloy. At yung libreng sakay, kumusta na ba yung mga transport group? Tila nagkaroon na po ng rollback. Na nagkakalaga ng 12 piso bawat litro ng diesel. At ano na kaya yung nangyari sa Iran at saka doon sa Amerika? Hanggang ngayon ay tila naghahatakan pa rin kung sino ang lalamang sa kanilang kasunduan. Ang tanong, matutuloy kaya? So bago po tayo magpatuloy ay kahapon nagkaroon po ng flag raising ceremony diyan po sa local government unit ng lungsod ng Paranaque, at nagkaroon po ng lingguhang ulat ang butihing Congressman Eric Olivares, at ganoon din po si Mayor Edwin Olivares. At bilang bahagi ng flag raising ceremony ay atin pong ipapalabas yung pong report o ulat ng ating butihing Congressman Eric Olivares. Atin pong panoorin. Ano? Mission, iba't iba pong mga programa sa tulad din po ng mga doktor at nurses sa ospital ng Paranaque 1, sa tulong po ni Dr. Entong Calteros at Nurse Meda Calteros. Labang po natin sila. Katulad po ng libreng salamin, health consultation ng ating mga doktor at nurses, free laboratory para sa random blood sugar at blood peptide testing, ECG at ultrasound, nagbigay din po ng libreng ultrasound testing at ECG, PhilHealth registration, pagbibigay ng medisina, kung po ang nakalagay sa reseta sa doktor, legal consultation, meron po tayo mga dalawang abogado, kung meron po mga consultation, katulad po kung binubugbog ng asawa, pwede po mag-complain sa ating abogado. At libre rin condom
Kaya yung mga need para po sa ating family planning, yan po ay libre sa mga health center. So dapat dumami po yan para hindi dumami ang ating mga anak. Kung hindi naman natin kaya alagaan, magbigyan ng magandang edukasyon at buhay, huwag masyadong marami ang anak para hindi po kayo nahihirapan. Ako nga, dalawa na anak, hindi na po ako magkagabugaga. So, si Kuya, pag po ang anak. So, tama-tama lang po yun. Family planning. So, importante na kung ano lang po ang kaya natin, yun lang po ang dapat na amaging anak natin. Kasi, kawawa lang po ang mga bata, hindi po sila naalagaan ng mabuti. Kaya, gumamit po ng natural or katulad po ng mga contraceptive or condom, at yan po ilibre pag meron po tayong medical mission. Sa panapan po natin ang mga nagpa-family planning ng mga nanay. At nung umikot po kami, kasama po si Kapitana Eva, ang ating nakababatang kapatid sa mga ating Kapitana, ay in-inspect din po natin sa tulong po ng ating city, Kuya Edwin, ang ongoing construction ng 4-story building multipurpose hall sa Sabang, Tramo 1. Ito po'y malapit na matapos. Napakaganda, tuwan-tuwan po yung mga opisyales at doon po kami dinala ng ating mga opisyales at inikot po ang site at malapit na matapos ang 4-story building na multipurpose hall dyan po sa Sabang, Tramo 1, Barangay San Dionisio, sa tulong ng ating Kapitana Eva at Mayor Kuya Edwin Olivares. Wala pa po natin. At nagkaroon po ng distribution sa tulong po ng TESDA, ng ating Technical Education Schools Development Authority, dyan po sa Olivares College, mahigit 150 ang beneficiaries na nag-aral po ng bread and pastry at cookery at nabigyan po sila ng toolkits. Yung pong electric oven at electric mixer para sa bread and pastry, para sa mga cookery graduates, nabigyan po ng food processor, butane gas stove. So yan po ay bigay sa kanila sa tulong po ng TESDA. Nandun po ang ating head director ng TESDA, namun pala si Mr. Mercado. At siya po ay nag-assist sa amin sa pagbibigay po ng kitchen toolkits para po mag-start ng kanilang maliit na negosyo at hopefully ay lumago para po sa kanilang pamilya. So ako ay magpapasalamat sa TESDA sa tulong po nila sa pagbibigay po ng libreng paaral. Libreng pang paaral ngayon, mahigit 2 months po mag-aaral at libre pa ang examination, assessment sa TESDA. At lahat po sila ay NC2, National Certificate 2 Certified. At hindi lang yun, nabigyan pa ng toolkits. So maraming salamat TESDA. Kapag po natin ang TESDA. Sa tulong din po ng ating Mayor Kuya Edwin Olivares at Kapitana Eva Olivares, kami po ay pumunta sa Barangay Bernabe, Phase 3, Barangay San Dionisio, at ito po ay parang hitting 2 birds with 1 stone. Bakit po? Kasi dalawa po ang blessing doon po sa Bernabe, Phase 3, sa pangunan po ng ating mga presidente na si Ate Maru Maristela. Para po natin siya. At na-renovate, ano po ang blessing? Na-renovate po ang napakagandang daycare center doon po sa Bernabe Phase 3, ng maganda 3-story building po ito. At ang malaking pakinabang po sa ating mga daycare pupils, sa ating mga magulang. At nagkaroon po ng programa ang ating Kapitana Eva, yung po free water station. So yung very innovative po yan. Sa kanyang barangay ay mayroon po silang mga libreng inumin na pwede po ang mga taga-barangay sa Indonesia ay magbigay ng magdala lang po ng malaking jar at lalagay na po doon ang malinis potable water. At ito po ay katabi sa daycare center. So, linis din po ang free water station. Nakatatlo na po sila sa barangay sa Indonesia, isa sa Sabah. Yung pangalawa, nakalimutan ko po kung saan. Yung pangatlo po ay sa Bernabe Phase 3. So, palaman po natin sa Kapitana Eva Olivares sa napakagandang programa po ito.
ay dumaan po doon, kasama po ang ating Mayor Kuya Edwin Olivares, ay na-inspect din po namin ang ongoing construction ng concreting of roads along the Kanaynay Avenue, Evaco. Yan po yung isang sa perennial problem po doon. Kasi po dahil po sa medyo bago po ang daan, dahil po sa baha, minsan inayos po ang drainage. Tapos ay sinemento. Continuous po ang pagsisemento ng Kanaynay Avenue sa Evaco. Yan po ay nasa barangay San Dionisio, malapit po sa barangay Las Piñas. So muli, pasalamat po tayo sa ating Mayor Kuya Edwin Olivares. Para po natin. Nagkaroon po kami ng People's Day on the Thursday po ang aming People's Day. Marami po nangyari. Una-una yung pagbibigay po ng guarantee letters sa iba't ibang mga public at private hospital. Malaking tulong po ito sa tulong po ng Department of Health. Nagkaroon po ng mga bookings at iba pa. At tayo po ay nakipagpampalat sa ating mga kapwa Paranaqueños na bumisita sa ating opisina. So, trabaho po natin. Sa tulong po ng ating mga masisibag na professional staff, nandiyan po sila. Walang po natin sila. Siyempre, kasama po natin Kuya Edwin, kami po umikot sa ating mga barangay, sa barangay Santo Niño, barangay La Huerta, barangay Lugano, para po sa PhilHealth Yaka program sa pamulat po ni Dr. Lorelai Ober. Para po natin siya po ang head ng PhilHealth, pagbibigay po ng kanilang PhilHealth, lalo na sa mga 4Ps beneficiaries yung po Pagtawid Pamilyang Pilipino program at sila po ay nabigyan ng po ng PhilHealth at ang ating 16 health centers ay yakap accredited. So malaking bagay po yan para sa ating mga constituents dahil alin po ba pag kayo po yung PhilHealth member, meron po kayong 20,000 pesos every year. Pero hindi niyo po yan nakukuha in cash. Equivalent po yan sa pagbibigay ng gamot, consultation sa doktor, or laboratory exam. So, i-maximize po natin yung 20,000 pesos every year dahil hindi yan po carry over the following year. So, malaking tulong po ang PhilHealth sa atin. Kaya tayo po dapat ay PhilHealth member. Mga senior citizen, libre po yan. Yan po yung batas ng ating naipasan. Ang mga PWDs po ay libre rin sa PhilHealth. So, yan din po isang Republic Act na ating naipasan. Yung third term po natin. Mga 40s, libre rin po yan. At yan po ay sa tulong ng ating PhilHealth Office. Sa tulong po ni Dr. Lord. Na maging maayos, maganda, malinis at sanitize ang resort at Paranaque. Ito po'y nagkaroon po ng daan, proper coordination sa ating engineering office at sa ating pong central office po natin para may ayos po natin ang lahat po ng ating pangailangan pagdating po sa ating CBS. Tayo po'y naniniwala na first impression last. Pag nakita pong malinis ang ating resort at Paranaque, everything will follow. At kita naman po natin, well-maintained lahat ng ating park, lahat po ng ating mga center, island po natin, lahat po ng ating mga monumento po natin, mga welcome art po natin, lahat well-maintained. Dahil po sa ating po mga kawani ng ating series. And I would like to congratulate each and everyone for the job well done at well done dito po sa buong resort ng Paranaque. Gusto ko na po paalam sa ating mga kapakawani, sa ating mga bawang pagkakakenyo, yung project po ating CBS kayo po, yung project po ating Federal Office. Gagawa po tayo isang additional na city park. Isang additional city park. At ito pong city park na ito, ay very strategically located kasi anong sukat ko? Anong sukat ko ito? Ang laki po ito ay more than 1 hectare. It's about 1.2 hectares. Bali ito about approximately mga 30 to 40 meters wide. Ang haba nito about 300 meters ang haba nito. Saan po lugar po ito? Ito po yung along Sukat Road, yung ilalim ng Cabinex C5. Yung Cabinex C5. Binuksan po natin. 3 weeks ago, nagpunta po yung ating Asiana, yung ating Cabinex, going to the other side ng SLEX. Meron po tayo bayan na po doon. Alam, Sukat Road, tabi ng SM Sukat, tabi ng SM Sukat,
Yung ilalim po doon, nagkaroon po tayo ng agreement with Capitex, nagkaroon po tayo ng agreement with PRA, yung ilalim po ng i-develop po natin as city park po natin. At maganda po dito, ito-connecta po natin yung city park po natin na nandun po yung ating LRT station. Yung LRT station, ibig sabihin, accessible po ito from 2nd District at 1st District. Yung pong ating design po ito, nasa drawing board na po ito, na final lang ng drawing board. Yung pong harapan, magkakaroon po tayo ng parking lot, along Sumat Road. Yung ating pong nasa gitna, yun po yung ating magiging park po natin, yung park po natin. At magkakaroon po tayo ng ating amphitheater po doon. Open amphitheater po natin, ating mga concert na park po natin, yung po natin gagawin. At kung po sa Aklan ng Creek, magkakaroon tayo ng pedestrian bridge, kung po natin ilalagay yung po basketball court, at saka pickleball and badminton at tennis court, doon po sa lugar po yun. Kompleto po ito magiging city park ito. Ito po yung magiging main city park ng ating Luzon ng Paranaque na i-maintain ng ating CBS at magpapaayos sa engineering po para po very accessible lahat malapit sa Sukat Road, along Sukat Road, at tabi mismo ng ating LRT station na Dr. A. Santos. Ibig sabihin, very accessible itong ating city park. Palpag po natin ito siya. Nung buong nakalagang bibig po, nagkaroon po tayo ng meeting at pagpupulong ng mga representative ng ating MSFPs. Ano po yung mga MSFPs po natin? Ito po natin ginawa sa People's Park. Ito po yung ating mga micro, small, medium enterprise po natin. Ito yung mga diletante negosyante. 90% ng ating pong mga entrepreneur within the city, kada po ba sa Pilipinas, are MSMEs po natin. Ito po yung meron pong mga empleyado na less than 25. Less than 25 employees, yung pong ating small, medium, micro enterprise po natin. Katulong po natin po dito ang DTI, nagkaroon po tayo ng workshop sa araw dito, at kasama rin po natin ang PLDT para po sa ating online digital application. Para maging open po sila, para lalo matulungan po natin ang pagnegosyo na maliliit natin mga negosyante dito sa ating Luzon ng Paranaque. Very successful, well represented ang lahat ng ating MSMEs na umaten ng workshop at very productive yung po ating ginong workshop dito. Salamat sa DTI, pati sa ating partner sa PLDT, dito po sa ating partnership na ginawa po sa kanila. Palakpakan po natin ito yan. Tuloy-tuloy ng barangay at simbahan. Particularly, meron na tayo sa kusina sa City Hall, yung ating bank. Sa Panguna po, hindi siya Dennis Leona, palakpakan po natin natin ang ating mga pastor. Yung ating moral ascendancy program po natin, dito po sa lahat po ng ating opisina, national, local, barangay, para po sa ating moral and value formation po natin at ipakilala sa atin at malaman po natin paulit-ulit yung po trabaho natin bilang isang legalyan na dapat very transparent at gawin po natin ang karapat-dapat bilang empleyado ng ating Luzon ng Paranaque. Ganun din po yung ugnayan po natin sa mga simbahan po natin over sa ating kapatid sa Iglesia, yung ating po mga Christian Church po natin, sa Katoliko. At katunayan, last Friday po, last week po, nagkaroon po tayo ng pong ating pong kumpilan. At very successful, more than 300 ang binigyan po natin ng sacrament of the field in partnership ng ating diocese of Paranaque, in partnership ng ating parish ng St. Andrew at tuwan-tuwa po ng mga magulang. Happy yung po ating ginagawa na regularly na kumpilan ng bayan at magkakaroon po tayo ulit sa October ng ating kumpilan bayan. Pakikita natin kung ano ang simbahan po dito. At tuloy-tuloy po natin gagawin itong ating ubas para mapanatili yung ating moral and value formation na lahat po ng ating constituent at lalong-lalo na po bilang kawali ng ating Luzon ng Paranaque. Para pangatulong siya. Siyempre po, alam naman po natin na bumababa po na po yung ating kulong tahis, di ba? Pero hindi pa rin bumabalik sa original po natin.
Magkakaroon po tayo ng rollback ngayon. Ngayon, ito, nakailang rollback na po tayo ng ating diesel, yung gasolina, pero hindi pa rin nakukuha yung original ng ating presyo ng ating langis. Kaya ganoon po natin, pag tumalis ang langis, tumaas ang langis, tulo, ang fuel, lahat po ng commodities sa batas. Pero binabantayan po natin, lalong-lalo na po yung mga basic commodities, binabantayan po natin, binomonitor po natin to stabilize yung ating presyo ng ating mga basic product all over the city of Parañaque. Tuloy-tuloy po yung pagbibigay po natin ng fuel subsidy kung po sa ating po mga affected ng mga transport group, katulad ng ating Choda, katulad ng ating Toda, yung ating mga polar ng mga motorized po natin, yung TNVS po natin, motorcycle taxis, tuloy-tuloy po natin. Kasama din po yung ating mga isda at yung mga prisoners po natin dito po sa ating fuel subsidy. At mamayang hapon po, magsisimula tayo magbigay ng ating bigas. Mamaya, magbibigay na tayo ng bigas na may higit ng 1,000 mga fisher folks po natin. More than 1,000, mamaya bibigyan po natin ng 10 kilos bigas about isa, pero magkakaroon pa po ng second, third, at pang-apat yung kung magbibigay ng bigas po sa kanila para sustainable yung mga programa. Umpisan po natin ang mangingisda at susunod na rin po yung lahat po ng ating mga vulnerable sector. I-announce po natin sa social media para makatulong po tayo dito po sa ating pinaharap na energy crisis ng ating bansang Pilipinas at ng ating pumulusot ng talaga. Ayan. At yung pong pinalabas natin na video, no? Kahapon po yan, dyan po sa City Ground. At napakinggan po natin yung ulat ng butihing Congressman Eric Olivares sa kanyang mga performance dyan po sa Kongreso, maging dito po sa ating lungsod, ay marami talaga. Ganon din po yung ulat din po ng butihing Mayor Edwin Olivares sa kanyang mga priority. Lalong-lalo na ngayong nasa ilalim pa rin po tayo ng crisis. At mabuti dahil yung pong usapin sa supply o yung sa usapin ng pagbibigay ng bigas ay sinimulan na po kahapon, at ang napakaganda po rito, ang inuna po nila yung mga vulnerable person naman o family na ito po ay hirera sa ating mangingisda, sa ating mga mamamalakaya ng lungsod ng Parañaque. So mahigit pong 1,000, more or less 700, 1,700 na ating mga mangingisda ang nabigyan na po nung libreng bigas. At ang maganda po rito, ito po ay hindi isang bisis lamang, bagkos 6 na bisis. At ito po ay tuloy-tuloy na, At gusto po rin po natin linawin, dahil nabanggit nga po ng hindi lang naman po ang ating mayor ang nagbanggit nito, siyempre yung pong national agencies na kung saan naman ito po ay tulong doon po talaga sa higit na nangangailangan. Ang atin lamang, kasi may mga nagkukomento
May na nagsasabi na dapat daw all. At sinasabi rin nila na hanggat maaari i-house to house, ay hindi po ganon ang takbo ng ating pamimigay ng bigas. Dahil inuulit ko, doon po sa higit na nangangailangan, iyon naman po talaga ang dapat priority. Iyon naman po dapat talaga ang makatanggap. At pinaliwanag na rin po natin ito na yung pong karamihan naman nung tinatawag na vulnerable beneficiaries, sila po yung karamihan ay nasa informal settlers. Inuulit po natin. Sila po yung marami ang anak. Sila po yung pamilyang walang-wala. Sila po yung mga nangungupahan. O kaya sila po ay nakatirik doon po sa hindi po angkop na lugar. Sila po ay mga walang trabaho. Sana maunawaan naman po ito ng ating mga kababayan. Dahil halimbawa na lang dito po sa siyudad ng lungsod ng Parañaque, marami naman po dito may trabaho, may mga nagninegosyo, may naghahanap buhay naman na sabihin natin na nakakasurvive araw-araw. Iyong higit na may naiipon pa kahit nasa ilalim ng krisis. Yung iba naman po ay sabihin natin na sapat naman po ang kanilang pundo. Samantalang yung iba na ating mga kababayan ay minsan kumita ng 200, 300. At yung iba makita natin na marami nga po nangangalakal na lamang ng yung bang namumulasi. Yung iba naman katulad kanina, katulad kahapon, yung binigyan na halos magdamagan sa laot. Nandoon sila sa gitna ng dagat, sa gitna ng panganib para kumita. Pero ang nangyayari, nauwi po sila na talagang halos wala. Kung mayroon po silang nakukuha, sabihin natin na hindi po talaga sapat. At sila din po yung talagang naapektuhan ng pagtaas ng diesel, ng gasolina o ano pa man uri ng kanilang ginagamit sa kanilang pamamalakaya, sa kanilang hanap buhay, na kung saan ito po ay inuna ng lokal na pamalaan sa distribution po noong libreng bigas. Inuulit po natin, sana naman sa oras ng krisis, wag na po tayong mainggit na yung walang-wala nakatanggap ng bigas, samantalang yung iba ay hindi. Hindi po ito katulad ng pamaskong handog. Ng pamaskong handog, dapat wala talagang pinipili. Dahil ito po ay usapin ng pamaskong handog naman. Pero sa usapin ng ayuda ng gobyerno, ay talagang kailangan unahin yung pong higit na nangangailangan, ha? Okay, so lilipat na po tayo doon sa mga mag-aaral, mga kabataang mag-aaral sa iba't ibang universidad ba? Yung pampublikong universidad. Nakakalungkot dahil mainit ang usapin ngayon. Pakipalitan mo na yan, picture, yung kabataan. Mainit ang nagiging
usapin, mga opinion, balitaktakan tungkol po doon sa nadisgrasyang 11 diyan po sa Negros, na ang isa rito ay estudyante ng University of the Philippines. Inamin na hindi university sanction ang pagpunta sa Negros ni Alisa Alano. Ang punto ko rito, siya naman ay talagang estudyante ng Universidad ng Pilipinas, ay nakakalungkot bakit hanggang ngayon patuloy ang mga kabataang ito na tila hindi nakalain doon po sa kanilang pinag-aaralan sa usapin ng modernisadong bansa, sa paglinang ng mga makabagong pamamaraan, mga makabagong kaisipan, katulad po nangyayari sa usapin ng social media. O, di ba? Massive po ngayon ang social media na talagang makikita po natin na yung pong mga makabagong teknolohiya ay talagang nararamdaman natin. Kaya po ito aking tinatalakay dahil mga kabataan po ito matatalino, magagaling, scholar ng taong bayan diyan po sa Universidad ng Pilipinas. So nabanggit ko nga po kasi alam natin na ito ay matagal nang nangyayari, paulit-ulit lamang na maraming mga kabataan ang nadidisgrasya na laging nakakaengkwentro ang ating mga alagad ng batas, ang armed forces. Diba? Inuulit natin ang mga ito ay scholar ng bayan. Katulad yung nangyari nung kapanahon ni Paliparan, ano? Paliparan ba yun, di ba? Na maraming di umano ay napaslang nung panahon na yun at sa kasalukuyan tila nakakulong pa. Yan po sa munti. Sa akin kasi bakit ganito pa ang nangyayari sa mga kabataan samantalang nasa panahon na tayo ng modernisasyon panahon na tayo ng social media, panahon na tayo ng digital, pero ang mga kabataang ito ay tuluyan pa ring nahihikayat doon sa maling ideology, di ba? Bakit patuloy pa rin? Sabi ko nga, bakit hindi natin sentrohin yung pong mga din
yung pong mga profesor ng mga estudyante na to, bakit sila ay nahikayat pa ng mga organisadong grupo na to na tila sila po ay napapahamak? Isipin niyo po, sila ay nandoon sa kabundukan. Kung ano man po ang kanilang ginagawa doon, ay talagang sangkatutak na katanungan. Paulit-ulit sinasabi na sila ay nag-aaral, sila po ay nagre-research. Yan, sabi nga po kung kayo po ay estudyante, humingi kayo ng magpaalam kayo sa inyong profesor, magpaalam kayo sa inyong universidad. Ngayon, kung pupunta naman po kayo kung saang lupalop na kabundukan, dapat kayo po ay makipag-ugnayan doon po sa barangay, sa munisipyo o sa city, o kung anumang mayroong gobyerno doon sa lugar, para po kayo ay maalalayan. Oo, di ba? Pero kapag ganito, nadidisgrasya na kayo, paulit-ulit na sasabihin na kayo ay walang kasalanan. Paulit-ulit na sasabihin na kayo po ay hindi miyembro ng mga grupong New People's Army. Paulit-ulit na katwiran. Paulit-ulit na pagdidinay. Oh, di ba? Kawawa po ang mga batang ito. Kawawa yung mga magulang. Isipin nyo, matalino ang anak nyo. Isang araw, malalaman nyo po na nadisgrasya na ang inyong anak dahil sa engkwentro sa pagitan ng mga rebelde at ng militar. Malungkot, ano? Paulit-ulit tayo sa ganitong ano. At sinasabi na karamihan sa mga estudyanteng ito ay mga miyembro ng student council o yung mga organisasyon sa loob ng paaralan, sa loob ng universidad. Ako, hindi po ako nag-aangat ng sarili kong bangko, ano? Nung nasa second level pa ako sa high school, ako po ay presidente ng student council. Oh, ng buong campus. Lagi po akong presidente ng science club. Pero hindi ko nakakalimutan po yung tinatawag na CET. Na tuwing alas 4 kami po ay nagpupormisyon para po kami ng subject na CET. O, di ba? Tinuturo po doon kung paano tayo mahalin natin ang ating bansa. Tinuturo po doon kung paano tayo matutong rumispito sa ating mga alagad ng batas. Tinuturo doon kung paano tayo makakatulong kung sakasakaling may ibang bansa na nagnais na sakupin ang ating bansa. Ay pinasok po natin yan yung tinatawag na CET. Dahil tayo po ay naniniwala na kapag tayo ay nasa loob pa lamang po ng campus, kailangan po natin magpasailalim kung ano ang gusto ng paaralan. Dahil tayo po ay estudyante pa lamang. Hindi po natin kayang talunin ang mga profesor o din o yung pong mga
namamahala ng paaralan. Kailangan natin sumunod. Oh, di ba? Hindi naman natin sinisikil ang kalayaan ng isang mag-aaral eh. Hindi natin sinisikil ang karapatan, kalayaan ng isang kabataan. Ang atin lamang, sana yung ating ipinaglalaban, pagdating sa dulo, mayroon po tayong mararating. Yung tayo ay mamumuhay na makatulong tayo sa ating pamilya, sa ating mga magulang na nagnanais na tayo po ay makapagtapos, tayo po ay makapagtrabaho ng maayos, para kapag tayo ay magkaroon ng sariling pamilya, mabubuhay po natin sila na hindi pahirap sa gobyerno, hindi pahirap sa komunidad, hindi pahirap sa mga magulang. Oh, di ba? Pero kung ikaw ay isang kabataan, napunta ka doon sa kabundukan, ano ang iyong magiging kapalaran? Oh, di ba? Simple lang yan eh. Kahit sinong dumikta sa'yo, pwede mong pakinggan eh. Pero alam mong patungo na doon sa hindi tuwid, natakbo ng turo, huwag ka nang sumama. Dahil katulad ngayon na disgrasya, anong napala nyo? Oh, di ba? Yung mga kasanggaan nyo, rally ng rally. Tinutuligsa ang gobyerno dahil sa pangyayari. Kung wala naman kayo sa bundok, di sana hindi po kayo na-disgrasya. Yun po ang sinasabi ko doon sa presidente noong pamantasan lungsod ng Makati. Dahil siya po ay presidente, siyempre may mga officers po yan. At kasama po ang inyong lingkod doon po sa bilang representante ng College of Arts and Sciences, na kami po ay niyayaya na umatin ng seminar, pumunta kung saan para bilang student leader ay kailangan namin pumunta sa iba't ibang universidad, sa iba't ibang lugar para di umano ay malaman ang sitwasyon ng mga kabataan, malaman ang sitwasyon kung ano-ano. Pumalag po ako eh. Sabi ko, mag-aral pa lang naman tayo. Bakit hindi po tayo pumukos dito sa ating campus kaysa pupunta tayo kung saan-saan? O, di ba? Sabado at Linggo, yayayain ka kung saan probinsya. O, di ba? Dahil may forum, symposium, seminar, etc. Ako po ay hindi po pumayag sa ganong pagyaya o pag-aakit dahil alam ko kung saan patutungo ang aming pinupuntahan. Oo. So, yun po ang ating saloobin, damdamin bilang isang ama na kailangan ang mga kabataan naka-align kung ano ang dapat tatahakin ang kanilang buhay ngayon, bukas at sa hinaharap. Hindi po ang katapusan ang ng mundo kung hindi ka sasama sa mga organisadong grupo na dadalhin, yayayain ka sa kapamakan. Dapat umalain po tayo sa gobyerno. Maging kakampi tayo ng gobyerno, bagamat maraming pagsubok,
maraming mga kontrobersyal na talagang katulad ngayon, sitwasyon ngayon, ang gulo-gulo sa usapin ng korupsyon, sa usapin ng takbo ng politika, maging itong si Congressman ko na hanggang ngayon hindi na naman madite kung nasaan na. Katulad nung nangyari dyan kay Mike Defensor. Katulad sa nangyari kay dating Speaker Romualdez. Katulad kay Chess Escudero na sa kasalukuyan ay may whole departure order. At iba pang nasasangkot sa korupsyon. Ay yun po ay bahagi ng takbo ng ating gobyerno bilang isang demokratikong bansa at isang may gobyernong sabi nga nasasandalan pero may gobyerno rin pong ninanakawan. Okay, doon po sa atin mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Tayo po ay magbibigay ng maiksing patalastas at sa ating pagbabalik tatalakayin po natin ang usapin doon po sa Sangguniang Kabataan na gustong i-demolish na ng kasalukuyang SILG Secretary Jan Vic Remulla. Paranaque, Netreo, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panin ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Oh, Paranaque, Net Radio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. At kasama si Gaspar Latam, laging handang magatid ng totoo sa himpapawid. Boses ay malinaw, balita't musika sa puso'y dumadlaw. Mula sa bayan ng Paranaque hanggang sa dulo ng mundo, dalay pag-asa at ngiti. O Paranaque, Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kwento ng masa, boses ng bawat isa. Makulay na buhay dito ay nagsasama. Walang hadlang, oras o distansya. Basta't neto'y bukas, abot namin ang lahat. O Paranaque, Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kung Paranaque, Net Radio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. Pagkasama si Gaspar Latam, laging handang magatid ng totoo. Mamahalin niya raw ako habang buhay kung hihit-hit kami ng crack. Diyan ka lang! Tumahimik ka! Tahimik! Wala kang kwenta! Isa ka lang! Mahal kita! Tumigil ka sabi! Tama Sinusubukan na! ko tumulong! Nasaan ang pera? Oo, ito na. Bakit mo siya tinatanong, ha? Tignan natin.
kayo! Meron kami warrant! Sumuko na kayo! Clear! Clear! Sumuko ka na! Itaas ang mga kamay at tumarap sa pader! Mamahalin daw niya ako habang buhay kung sasabayan ko siyang humithit ng crack. Nagsinungaling siya. Alamin ang katotohanan tungkol sa crack. drugfreeworld.org. Ayan. Okay, so dadako na po tayo doon sa usapin ng sangguniang kabataan. At ito pong si Secretary Jan Vic Remulla ay tila nagngingit-ngit na. Dahil katulad nitong ginawa sa dalawang SK chairman na tila po ito ay suspendido at tila ito po ay isang sampol, sinampulan ang mga kabataan na hindi gumagawa ng tama. Dalawang sangguniang SK chair sa Makati suspendido dahil sa korupsyon. Ay hindi po kasi ligtas na ang mga kabataang ito ay di umano ay nasasangkot na po sa korupsyon. Marami pong mga kabataan na sa usapin ng reporting, sa usapin ng computation, doon po sa kanilang budget na umabot po ng 10% doon po sa kanilang kabuuhang IRA o budget ng barangay ay eksklusibo na pong nakukuha yan ng mga kabataan. Eh kung sausapin dyan po sa Makati, dahil alam naman natin kung gaano kaunlad ang Makati, baka mga kabataan po dyan, yung Sangguniang Kabataan Council, ay maaaring mayroon po silang mahigit 20 million sa bawat barangay. Kasi kung 100 million ang budget ng isang barangay, 10% nasa 10 million. Kaya kung 150 million ang budget ng barangay, 15 million po ang kanilang budget sa Sangguniang Kabataan. Kaya kung tutusin, kung marunong ang SK chairman, marunong ang SK council, ay marami na po silang matutulungang kabataan doon pa lamang sa kanila. Kaya lang, katulad nung nangyari dito sa Makati, ay tila sinampula na ng DILG yung dalawang chairman ng nabanggit na lungsod. At nagtataka lang kasi tayo kung bakit ang mga kabataang ito ay matatas po ang kanilang adikain naman sa ating bansa eh. Pero kapag sila po ay nagiging SK chairman kapag sila po ay nanunungkulan ay tila nagbabago po ang ihip ng hangin, nagbabago ang ihip ng pag-iisip,
at nagiging corrupt na rin. Ako, ang inyo pong lingkod ay hindi sang-ayon na sa pagbubuwag o sa pagbubuwag ng sangguniang kabataan dahil ako po ay naniniwala na dapat lalo po itong pag-igihan. Kung hindi nagiging epektibo yung mga sangguniang kabataan diyan po sa isang barangay, pwede naman po silang suspindihin at pwede po silang palitan ng Sangguniang Kabataan Council na maasahan. Pero kapag nirevoke nyo po ang Sangguniang Kabataan, ano na po mangyayari sa mga sa milyong-milyong kabataan na sa kasalukuyan ay tila naliligaw po na landas? So, kung tutusin, ang Sangguniang Kabataan ay under po ito sa jurisdiction po ng local government unit. Ganon din po ng Sangguniang Bayan at ganon din po ng DILG. Kaya kung tutusin, sa unang buwan, pangalawang buwan o isang taon, kung hindi po nagpapabaya ang mga responsable dito sa mga kabataang ito, malamang masusupil kaagad yan sa loob pa lamang ng isang taon ng kanilang panunungkulan. Di ba? Sinasabi nga po na ang kabataan ay may kalayaan. Hindi na po dapat diktahan kung sino-sino, katulad po ng barangay kapitan o punong barangay. Hindi po sila pwedeng diktahan dahil may council po yan eh. May sekretary, may treasurer, may Sangguniang Kabataan Council. Maliban doon, ito po ay under the jurisdiction din po ng City Council or Municipal Council at ng DILG. So in short, kung may mga kabataan na naliligaw ng landas, dapat siguro ito ang bigyan pansin o beripikahin ng kasalukuyang DILG Secretary na ito pong si John Beck Remulla. Inuulit po natin, hindi kayang itanggi, hindi pwedeng kontrahin na may mga kabataan na nangungurap o mga kabataan na na-involved sa korupsyon dahil talagang mayroon naman. Ang atin lamang, kung ganito po ang sitwasyon, dapat surveillance nyo. Di ba? Nandiyan po ang DILG. Patutukan nyo po yung mga kabataan na ito. Aywan ko kung sa isang taon pa lamang ay hindi sila masuspindi kapag hindi po sila marunong sumunod sa mga patakaran na itinatadhana ng DILG, ng COA o kung ano man po ng National Agency na dapat nilang sundin. Katulad lang po sa Commission on Audit na yan, COA. Marami daw po mga kabataan na hindi nakukompute yung mga tinatawag na disallowances at iba pang mga report na dapat tama ay hindi magawa ng paraan ng mga kabataang ito. Dahil lalong-lalo na po rito sa Metro Manila, ang mga kabataan po rito karamihan po ay degree holder o may tinapos na may pinag-aralan. Ganon din po yung sa Sangguniang Kabataan Council. May mga pinag-aralan po yan, pero sa usapin ng reporting, lalong-lalo na po sa Commission on Audit, ay tila nagkakanda windang-windang. Nakakalungkot
kapag ganun ang nangyayari. Oh, di ba nakakalungkot dahil inaasahan natin na ang kabataan ay siyang pag-asa ng inang bayan. Eh, kung ganun lang na hindi marunong kumumpyot, ano po ang mangyayari sa takbo ng sangguniang kabataan sa bawat barangay sa buong bansa? At yung iba tila hindi rin po naka-align yung kanilang mga programa na supposed to be dahil kabataan naman sila, dapat nakatutok po sila doon sa mga kabataan edad 13, 14 hanggang 21 na yung pong mga nasa komunidad mismo, yung pong mga kabataan na hindi nakakapagtapos ng kanilang pag-aaral, yung mga kabataan na kahit simpleng laro, wala silang bula, wala silang magamit na sa kanilang laro. Halimbawa, basketball, volleyball, chess, sipak takraw at iba pang pwedeng paglibangan ng mga kabataan na to ay hindi mabigyan-bigyan ng sangguniang kabataan. Ang karamihan nilang nadadali, paliga-liga-liga lang. At ang paliga naman nila, ilang tao lang naman, ilang players lang naman ang involved dyan eh. O, di ba? Halimbawa, sabihin natin na 10 team yan, times sa 50, hindi 150 lamang yan. Yun lang po ang napapansin. Ang atin lamang, sana pansinin nyo rin po yung mga kabataan na yung pong naiiwanan. Eh, sila mga kabataan yan eh. O, di ba? Bigyan nyo po ng mga training po yan, seminar. Yung makihalubilo kayo doon sa mga kabataan na nasa paligid. Yung pong mga nasa kalsada na minsan naliligaw ng landas, naliligaw ng maagang sa murang edad, natuto ng manigarilyo, sa murang edad, matindi na kung uminom, sa murang edad, na i-involve sa pinagbabawal na droga. O, di ba? So, obligasyon din yan kung tutusin eh. Responsibilidad po yan ng mga kabataan, sangguniang kabataan na yan eh. Ang problema po kasi, itong mga kabataan na ito, wala naman talaga sa puso, yung ibang kabataan, wala sa puso na sila po ay magserbisyo para sa kapakanan ng mga kabataan. Yun po ang totoo niyan. May nilapitan nga po ako eh, sangguniang federasyon pa eh. April na ngayon. Hanggang ngayon, walang galaw, walang kilos at galaw, dahil wala pa raw po yung pundo. Okay, dun po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, Mr. Chairman, Patalastas Place. Ano pang ibang pwede dyan? Oh, isa pa. Parañaque. Parañaque, Metreyo, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panin ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Oh, Parañaque, Netradyo worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. At kasama si Gaspar Latam, laging handang magatid ng totoo sa himpapawid. Boses ay malinaw, balita't musika sa puso'y dumadlaw. Mula sa bayan ng Parañaque hanggang sa dulo ng mundo, dalay pag-asa at ngiti.
kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kwento ng masa, boses ng bawat isa. Makulay na buhay dito ay nagsasama. Walang hadlang, oras o distansya. Basta't neto'y bukas, abot namin ang lahat. O Paranaque, Netredyo, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Ko'y Paranaque, Net Radio Worldwide. Boses ng bayan, boses ng mundo. Pagkasama si Gaspar Latam, laging handang maghatid ng totoo. Okay, so ang oras po natin ay ganap ng alas 9:30 ng gabi. At malapit na po tayong bakit tila mali itong pagkaano ng ano nito? Masyadong mababa. Itong ano, yung malapit na po tayong magtapos, ano? At ayun na, yung pong sa Sangguniang Kabataan. Sana hindi na madagdagan yung mga sinuspindi ng DILG. At siyempre, ang ating po mga kabataan ngayon, ganoon din po yung mga barangay opisyal. Yung iba po, yung mga barangay opisyal, pumapalakpak kay Amy Marcos. Dahil itong si Amy Marcos, nag-file na po ng Senate bill na gusto pong ipospon ang eleksyon. Meron yata tayong sinend ko dyan. Etong Senate Bill number 2067, pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan eleksyon, BSKE, isinusulong nitong si Patsaway na senador, na ito pong si Amy Marcos. Kaya po yung mga kasalukuyang nakakaupo, lalo na po yung last termer naman, ay tila pumapalakpak ang kanilang tainga. Dahil sila po ay, kung sakali, ay magkakaroon po ng extension na binabanggit nga po hanggang October 2027. Oh, lumalakas ang boses natin. 2027. October daw. Oh, kita mo na. Oh, di ba ito pong si Amy Marcos?
nung nagkakaroon po ng paulit-ulit na postponement sa barangay eleksyon, ito po ay kumukontra kung ano ang pinagsasabi nito. Ang sabi nitong si Jaime Marcos, kayong mga congressman, kayong mga senador, kapag kayo ay nangangampanya, huwag kayong mangako na i-postpone ang barangay eleksyon. Di ba? Senate Bill number 2067, filed on 22 April 2026. An act postponing the November 2026 election, barangay and Sangguniang Kabataan elections, amending for the purpose Republic Act number 12232, appropriating funds therefore and for their purposes. Sarap pakinggan. Akala mo tunay na tunay ang kanyang, akala mo kapakanan ng buong Pilipinas. Akala mo kapakanan ng buong Pilipino. Pero ang totoo niyan, kapakanan niya lang. Di ba? Kasi itong si Manay Jaime, 2026 na nga ngayon. Ngayon, gusto pong ipagpaliban 2027. Sabihin natin May 2027 o kaya October 2027. Baka ang target nitong si Manay Jaime Marcos, baka ipagpaliban din yung 2028 eleksyon. Dahil nasa ilalim din ng krisis. Di ba? Ituloy ang barangay election sa October 2027 at i-postpone ang election sa 2028. Nakakapag-isip tuloy tayo ng tila, nakakapag-isip tayo na tila mali. Kasi ang preparasyon sa national and local election ay talagang taon yan di ba? Marami pong preparasyon ang ginagawa ng COMELEC. Tapos, gusto ninyo ang barangay election gawing 2027. Ang reason, nasa crisis daw ang bansa. Saan banda? Di ba? Ang daming ang pinamimigay ang gobyerno sa ayuda. Di ba? Marami nga pong, dahil sa ayuda na yan, nagbibigay po ng 5,000, 10,000. Tuloy-tuloy po ang isabong. Tuloy-tuloy po ang tungit. Tuloy-tuloy yung online gaming na yan. Di ba? Pagkatapos sasabihin nyo ang dahilan krisis. Si Trump ka sa laki ng problema ng kanilang bansa parang hindi niya ramdam ang bigat ng kanilang kalaban. Hindi nila ramdam ang bigat nung labanan dyan po sa Middle East, sa pagitan ng Iran, ng Israel, Lebanon at saka Amerika. Parang pasipol-sipol lang. Tayo, wala naman sa atin ang gulo, wala naman jira. Di ba? Naapektuhan lang po tayo doon sa usapin ng petrolyo. Naapektuhan tayo ng sobra-sobra dahil doon po sa mga inutil na oil companies. Yun lang naman ang pinakadulo nito kaya nagkanda windang-windang yung gustong kumita. Di ba sarap buhay yung gustong kumita? Lalong-lalo na po yung mga oil companies na yan na tinutuligsa nitong grupo ng Manibela dahil di umano, yun ang promotor. Kaya po lahat ng sektor naging apektado.
Ngayon, wala namang gulo ang ating bansa. Sinasabi na crisis lang, pero ang pinag-initan nitong si Senadora Amy Marcos, yung barangay election sa sa this coming November 2026. Oh, di ba? Sino kaya ang nasa likod nito? Baka tinatarget nitong si Amy na mapostpone din ang eleksyon sa 2028. Oh, di ba? Krisis, kita mo ng gobyerno, may libreng sakay, may libreng bigas, may libreng pira. Kaya lang minsan nadidisgrasya yung beneficiary. Katulad dyan po sa Quezon City. Nag-abang ng 5,000 piso makakuha man lamang kahit papano, pero anong nangyari ano? Oh, di ba? Hindi po krisis ang pinag-usapan dito. Ang dapat klaruhin nitong si Senador Amy Marcos, ang batas na yan, ito pong Republic Act 12232 na yan, pinaglamayan po yan dyan sa Kongreso. Katakot-takot na kape ang naubos ng mga congressman. Katakot-takot na deliberation ang ginawa dyan sa Kongreso, ganun din po sa Senado. Para may pasa po itong batas na to na Republic Act 9 number 12232. Pero sa isang iglap, gusto na naman balahurain. Gusto na naman itingga ang eleksyon ngayong 2028. Saan ka pa nakakita na senadora na batas ng batas, gusto pang isawalang batas? Ipawalang bisa yung batas. Talaga tong dapat lang na hindi kayo magpansina ni Pangulong Bongbong Marcos dahil ang iisip nito tagilid. Oh, di ba? Isipin mo yung kapatid niya, yung presidente ng Pilipinas, inaway pa ng inaway. Imbis na tulungan ng kanyang kapatid dahil sa daming iniisip, dahil sa daming kontrobersyal, sa daming kumukontra, itong si Amy Marcos, nilulubog niya ang kanyang kapatid. O, pagkatapos ngayon, yung nananahimik na batas, preparado naman ang Comelec, kumplito naman sa budget, ay gusto pang ipospon. Ang una niyang reason na hindi katanggap-tanggap, nasa krisis daw ang Pilipinas. Hindi niya alam na kapag itinuloy niya ang eleksyon sa barangay, lalong lalakas ang ekonomiya natin, matatabunan ang usapin sa krisis. Dahil maraming mga kapitan nasa kasalukuyan ay nakaupo na mag-re-eleksyon, marami na siyang nakupit. Gagamitin po yan sa eleksyon sa November. O, di ba, maliban po dyan, may mga bagong kandidato naman na talagang willing gumastos ng milyon-milyon. So, yung pira nila lalabas sa barangay. Kaya sinasabi ni Manay Amy na krisis ang solusyon, eleksyon. Oh, di ba? Yung mga inaamag na pira ng mga kapitan, yung inaamag na pira ng mga kagawad, yung mga inaamag ng pera na gusto magkandidato, lalabas at lalabas po yan.
during the election period. Ngayon nga po, Abril pa lang, may lumalabas na eh. Abril, May, June, July, August, September, October, yung sinasabi mong batas, krisis, matatabunan yan. Kaya sinasabi mong matitipid na 10 billion ng ating gobyerno, kapag mag-eleksyon, dudublihin po yan ng mga kandidato na gustong magpasiklab na gagastos ng milyon-milyon. At alam nyo naman, yung mga kapitan na yan, yung mga kagawad na yan, natatakbo sa eleksyon, mga bata-bata po yan ni Congressman. Bata-bata po yan ni Gobernador. Bata-bata po yan ni kung sino pa man. Siyempre, bibigyan po sila ng tulong. Tulong na gastusin sa kanilang pangangampanya. Tulong sa gastusin ng pamimigay ng pagkain. Tulong sa pamimigay na kung ano-ano, mga damit-damit yan. Bagamat bawal yan, pero sa banda. At magbibigay po yan ng tulong para doon sa panload. Kaya yung pong ating mga kababayan, kahit papano, sa ilalim ng eleksyon, may nagkakapera at may napapakain paminsan-minsan. At pagkatapos naman ng eleksyon, saka sila babawi. Ang sabi nga po, hatag bawi. Di ba? Mamimigay sila naman sa tao. Pero kapag nakaupo na, ay, wag na natin isipin kung ano pa yun. Di ba? Wag na natin isipan kung ano pa. At wag na rin po natin isipin yung gumagastos ng 5 milyon, 3 milyon sa barangay election. Wag na natin isipin kung paano sila makakabawi. Baka sumakit na sumakit ang ating ulo sa kakaisip niyan. Yung pong pinag-uusapan natin, very practical yan. Natural na nangyayari po yan sa komunidad. Kaya sana manay Amy naman, kung talaga yun ang sabi nyong yun ang dahilan, solve na ang problema mo. Matutuloy ng eleksyon, matatabunan pa po ang krisis na sinasabi mo. Kung yun nga po talaga ang dahilan, ngayon, kung may sarili po kayong interes, dahil gusto nyo naman pong siluin, gusto nyong hulihin ang puso ng mga barangay opisyal, kaya po kayo nag-file ng postponement of the barangay election, ay bahala na po kayo dyan. Di ba, Jaime Marcos? Ano ka rin yung tawag doon? Tulungges din di ba yung tulungges kapag ikaw ay isang tulungges, manggagamit ka rin. Di ba ako, minsan na nagkaroon ako ng bus na tulungges. One way, one-sided. Kapag kita kanya. Kapag trabaho iyo. Kapag mapagkakitaan kanya. Pag problema doon sa mga tao niya. Tawag po doon, tulungges. Di ba, Manay Jaime Marcos? Di ba? Ginawa nyo ng batas na no postponement at all. Kaya gumawa po kayo ng batas tungkol po sa barangay and sangguniang kabataan eleksyon. Pagkatapos ngayon, magpapasiklab kayo dahilan sa sasabihin yung krisis. Daming pautot, daming pauto. Kaya kung ganun lang naman ang labanan, i-postpone na rin natin ang barangay at i-postpone na rin natin
yung national election sa darating na 2028, bigyan po natin ng panibagong termino si Pangulong Marcos. 6 na taon pa. Para po yung mga beneficiaries ng AKAP, AYEX at saka yung Porpes. Yung mga umaasa na lang po dun sa ayuda ng gobyerno. Di ba? Umaasa na lang po sa ayuda ng gobyerno. Total, sila naman po priority. Kapag nakakakuha naman, nandiyan po yung tungit. Nandiyan po yung online sabong. Nandiyan po yung online gaming. Nandiyan po yung iba't ibang pinagkakabalahan ng mga purpose na to. Abutin din ng 6 na taon uli. Para tuloy-tuloy ang ligaya doon po sa mga kababayan natin. Mabuti kung yung programa talaga ay napupunta doon sa talagang higit na nangangailangan. Opo, pero alam naman natin na yung nakakakuha ng mga pera na to, kumpare, leader ni Kagawad, leader ni Kapitan, yun na nakakadali lagi. Kaya po ang akin lamang dyan, instead na mag-isip po kayo manay Aime na postponement ng barangay eleksyon, mas magandang mag-isip kayo kung paano nyo maayos ang eleksyon sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon na wala pong dayaan kung kaya nyo. Okay, doon po sa atin mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, ang oras po natin ay ganap ng alas 9:50 ng gabi. At doon po sa mga hindi ko po nabate, pasensya na po kayo. At tila tayo po ay napasarap dito sa usapining postponement ng eleksyon tungkol po sa batas na ipinasa ni iminungkahi ni Tulong Gets Aimee Marcos. Di ba? So, doon po sa malapit kay Aimee, baka pwede nyo pong ibulong na sabi ka mo ng Media Patrol, itulungis daw po kayo dahil gusto nyo pong i-postpone yung batas na pinagtibay nyo rin. Di ba? Kaya sana doon po sa ating mga kababayan, malinaw naman na karamihan po sa ating mga kabarangay na gusto na pong ituloy ang eleksyon. Opo, pero kapag may nagpapasaway na katulad nitong mambubutas, na ito pong si Aimee Marcos, malamang baka magkatotoan, sinabi ni Robin, na wala na pong patutunguhan ang takbo ng gobyerno natin. Wala na pong patutunguhan ang takbo ng politika, kaya siya po ay mamumundok na rin. Hindi mamumundok, maninirahan na po sa ibang bansa. Okay, sunod po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, Gaspar Latam, na nagsasabing sa umagas, tangali, maging sa gabi, tayo magkakasama-sama dito po sa ating programang Media Patrol. Ngayon po ay April 20, 2026, Martes. Bye-bye, bye-bye, God bless us all, bye-bye. Paranaque, Netreo, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panin ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Paranaque, Net Radio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. At kasama si Gaspar Latam, laging handang magatid ng totoo sa himpapawid. Boses ay malinaw, balita't musika sa puso'y dumadlaw. Mula sa bayan ng Paranaque hanggang sa dulo ng mundo, dalay pag-asa at ngiti.
Paranaque, Netreo, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kwento ng masa, boses ng bawat isa. Makulay na buhay dito ay nagsasama. Walang hadlang, oras o distansya. Basta't neto'y bukas, abot namin ang lahat. O Paranaque, Netreo, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Paul Paranaque, Netreo Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. Pagkasama si